Halos magkaubos na ng food supplies sa grocery na yan sa New York sa Amerika dahil sa nagbabadyang winter storm doon ngayong weekend. Nagdeklara na ng state of emergency ang gobernador ng State of New York bilang paghahanda. Sa pinakahuling ulat sa American media, di bababa sa 18 estadong nagdeklara na ng state of emergency. Nag-panic buying din ang mga nasa ibang estado gaya sa Texas, Arkansas at Georgia. Mahigit kalahati ng mainland United States ang inaasahang maapektuhan ng winter storm. Ang ating embahada sa Washington, D.C. nagpaalala sa mga Pilipino roon na maghanda at sumunod sa mga babala ng otoridad. Pinaiiwas din nila mga Pilipino na maglakbay o bumiyahe sa gitna ng winter storm. Nauwi sa Rambulan ang kasiyahan sa isang birthday party sa Cainta, Rizal. Nadamay pati lang aawat lang. Nakatutok si Jomer Apresto. Pagkalabas ng bahay ng lalaking ito, nilapitan niya ang isa pang lalaki sa Flora Street, Barangay Santo Domingo sa Cainta, Rizal, pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Maya-maya, sinundan siya ng kanyang asawa. Tila nagkaroon ng konfrontasyon na magkabilang panig hanggang sa sinuntok ng lalaki ang isa pang lalaking nakapula na agad tumumba. Sinuntok niya rin ang lalaking una niyang nilapitan pero nakailag ito. Kumuha naman ng bote mula sa saradong tindahan ng isa pang lalaki at inihagis ito sa nanununtok. Tumakbo rin papunta sa tindahan ng babae. Kumuha ng bote at akmang ibabato rin sa ibang tao. Maya-maya, isang lalaki ang sumipa sa babae. Sa kuhang ito, may kita na sinusubukan ng awatin ng ilang residente ang mga nag-aaway. Pero hindi sila nagpaawat. Natigil ang gulo nang dumating ang mga taga-barangay. Ayon sa barangay, naalimpungatan ng lalaking lumabas ng bahay at ang asawa nito. Ilang kabataan daw kasi ang nagiinuman kanina. 2 beses na umano silang inikutan ng barangay bago napatigil. Habang nagliligpit, doon na daw lumabas ang lalaki. Di umano ay mayroong karamdaman yung kanyang may bahay. Kaya siya ay lumabas at kanya din nga sinabihan. Mayroon daw birthday kaya sila nag-inuman. Sa isa pang anggulo ng CCTV, kita ang isang lalaki na kumuha pa ng malaking bato habang papalapit sa nag-aaway. Hindi na nakita sa video pero pagbalik ng lalaki, wala na ang hawak niyang bato. Maya-maya, halaman naman ang kanyang kinuha at inihagis. Ayon sa barangay, dati nang may hidwaan na magkabilang panig pero hindi na nila ito idinetalye. Humigit kumulang sa 20 yung mga kabataan eh. Hindi naman lahat ay mga minors eh. May mga nakahalo lang talaga. Sinubukan namin makausap ang lalaking unang nasuntok. Hindi siya umarap sa kamera pero kwento niya, sinubukan niya lang umawat pero nadamay pa siya. Desidido raw siya magsampa ng reklamo. Hindi na namin nakausap ang lalaking naalimpungatan umano dahil sumailalim din siya sa medical. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Ibinida ang mga kwento at tradisyon ng mga Ilonggo sa kasadyahan sa Kabanwahanan na isa sa mga pinakainaabangan sa Dinagyang Festival 2026. At mula sa Iloilo City, nakatutok live si John Sala ng GMA Regional TV. Maayong hapon, John! Pia, mayaman sa kultura at tradisyon ang probinsya ng Iloilo. Pero hindi mo na nga kailangang libutin pa ang buong probinsya para ma-experience ito dahil kanina nga ay nasaksihan ito sa performances ng mga tribong Kalahok sa Kasadyahan sa Kabanwahanan 2026. Todo hataw sa paghiyaw ang mga bisitang nakikisaya sa Kasadyahan sa Kabanwahanan. Ito ang isa sa highlights ng taunang Dinagyang Festival o Pista ng Santo Niño ng mga taga-Iloilo. 8 grupo mula sa iba't ibang bayan sa probinsya ang nagpakitang gila sa kanilang makukulay na performance. Gamit ang naglalakihang props at tradisyonal na kasuotan, ipinakita ng bawat grupo ang kani-kanilang interpretasyon ng ganda at saya ng kapistahan. Namanghang mga manonood sa energy, talento at syempre, pagpapakita ng mga kwento at tradisyon ng Iloilo. Yung mga magandang performance ng mga nakasumali. Madami kaming nakita na hindi pa namin nakikita. And ang gagaling ng mga municipalities natin at yung mga dancers talaga. Colorful. Ayon sa ilang turista, paniguradong babalik sila sa susunod na taon dahil sa world-class performances ng mga tribo.
mula sa Iloilo Freedom Grandstand. Nagsasagawa ng street dance ang mga kalahok papunta ng Huervana Street sa La Paz at dediretso na sa Iloilo Sports Complex. Ngayong gabi gaganapin ang religious sadsad sa San Jose Parish Placer. At bukas ng umaga, idaraos ang Dinagyang Tribes Competition kung saan 7 tribo ang maglalaban-laban. Pia, kasabay nga ng pagdiriwang ng Dinagyang Festival dito sa Iloilo City ang pagdagsa din ng mga local at foreign tourists. Kaya naman nakabantay ang otoridad sa mga kalsada at lahat ng festival sites dito sa Iloilo City. Yan ang latest mula dito sa Iloilo City. Balik sa inyo, Pia. Salamat, Gid. John Sala ng GMA Regional TV.